Pasalamat kayo, Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si Pastor. Kasi kung kami lang, ayaw namin sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money is not everything, although we need it. Principle, value, honesty, yon ang kailangan ng ating bansa. Pasalamat kayo, Pilipinas, pinapahiram namin sa inyo si Pastor. Kasi kung kami lang, ayaw namin sumabak sa politika. We know what politics is. Mawalang galang na po, ate, no? Kung magsalita ka naman, parang gusto mong palabasan na may utang na loob kami kay Quiboloy dahil sa pagtakbo niya bilang senador. Una sa lahat, wala pong pumilit sa kanya, walang mga Pilipino na nanghikayat sa kanya para tumakbo siya sa pagkasenador. Choice niya yun. Pangalawa, kung sa tingin nyo, pinapahiram nyo sa Pilipinas, sa mga Pilipino ang inyong pastor, nagkakamali ka. Ako personally, ayaw ko sa pastor nyo, ayaw ko kay Quiboloy. Ewan ko lang po, no, sa iba, sa tingin ko, kayo lang naman ang may gusto sa kanya at gusto siyang tumakbo. Hindi po gusto ng majority ng mga Pilipino na tumakbo ang inyong pastor. Choice po niya yan. At wag mong ipamukha sa amin na parang dapat kami magpasalamat, no, na parang may utang na loob kami sa pagtakbo niya, no? May utang na loob kami kay Quiboloy. Yan ang problema sa inyo. Sa tingin nyo, may utang na loob kayo kay Quiboloy, pero kami wala, no? Kaya kayo nagiging, in my opinion, kaya kayo nagiging panatiko na parang halos sambahin nyo na at lahat ng sinasabi ng inyong mga iniidolo ay pinaniniwalaan nyo. Dahil ang tingin nyo sa sarili nyo ay may utang na loob kayo sa mga politiko, sa mga leader nyo. Yan ang problema ng bansa natin. Kaya kung minsan natotolerate natin yung corruption or katiwalian ng mga politiko natin, dahil ang tingin natin sa sarili natin, kapag tayo binigyan ng pabor ng mga politiko or ng kung sino man, ang tingin natin meron tayong malaking utang na loob. Na kapag hindi natin tinanaw ang utang na loob na yun, pakiramdam po natin nagiging ingrato tayo or ingrata. Mali po yun. Hindi po tayo dapat tumatanaw ng utang na loob sa mga politiko dahil sila po ay naandyan para talaga magsilbi. Dahil gamit naman nila ang pera ng taong bayan. Sa case naman ni Quiboloy, no, uulitin ko, mawalang galang na ate, no? Parang medyo nipis-nipisan mo naman. Huwag mo kaming sumbatan na dapat kaming magpasalamat. Sabi niya, pasalamat daw tayo, Pilipinas, no? Dahil ipapahiram nila or pinahiram nila si Quiboloy. Ayaw namin sa kanya. Ako personally, ayaw ko sa kanya. Inyo na. Ibalik nyo na. Angkinin nyo na. Patong-patong yung kaso na kinakaharap niya na dapat niyang ipanalo. Paano siya makakapaglingkod sa bayan? No? Kung kayo ay hangang-hanga at talagang sa tingin ko mukhang hibang na hibang kayo, panatikong panatiko kayo sa kanya, hindi Davao City ang buong Pilipinas at hindi KOJC members ang lahat ng mga Pilipino. No? So medyo mahiya naman sana tayo ng konti. Ang lakas naman ng loob mo na parang nanunumbat ka dyan, sumisigaw ka pa, na akala mo may utang na loob kami sa inyo. Sinasabi mo, pinahiram niyo ang pastor niyo. Hindi niya pinahiram. Wala namang pumilit sa kanya. Siya yung may kagustuhan na tumakbo siya. Kung meron man, kayo lang yun. Kayo lang yun. Hindi nga kayo makapag-campaign rally sa iba't ibang lugar na dudumugin kayo No? So, para namang grabe naman yung delusional na yan, ate. No? Nanunumbat ka, pinamumukha mo sa amin na dapat kaming magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. Aba, sino ka naman? Sino kayo at sino yung pastor mo na dapat naming pasalamatan at tatanawan ng utang na loob? Pambihira naman. Ibang klase talaga kayong mag-isip. Ang taas ng tingin nyo sa sarili nyo. Biruin mo. Ang tingin nyo sa amin, may utang na loob at dapat magpasalamat sa inyo. Sabi ka mangha-manghayan at nakakatawa. No? Walang ganon, ate. Magising kayo sa katotohanan. Hindi gusto ng majority ng mga Pilipino ang pagtakbo ng inyong pastor. Sa tingin ko, kayo lang yan. Mari mo sabihin siguro at ipamukha sa amin kapag nanalo na at nag-number 1 siya sa senatorial balls, no? Or pag nanalo siya at nag-number 1 siya bilang senador sa 2025 election.
hindi nga siya nakakapasok sa survey Hindi siya pumapasok sa top 12. So, saan mo kinukuha yung lakas ng loob mo at yung kakapalan ng mukha mo para sabihin sa amin na dapat kaming magpasalamat at ipamukha sa amin na parang meron kaming utang na loob, no? Pambihira naman ate. Parang medyo nakakahiya naman siguro, no? Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa sinabi nito ni ate na akala mo kitang-kita naman nanunumbat siya na dapat daw tayo magpasalamat. Pasalamat kayo Pilipinas, yun ang sabi niya, no? Tama ba yung sinabi niya? May karapatan ba siyang sabihin sa atin yon? May karapatan ba siyang ipamukha sa atin na tila meron tayong utang na loob sa kanila? Na dapat pa tayong magpasalamat? Hello? Yung mga kaso na lamang ng inyong iniidolo, patong-patong. Bakit kami matutuwa sa kanya at sa kanyang pagtakbo? Hindi po ba mga kababayan? Ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi ng ate? Ilagay nyo lang sa comment section. Salamat po sa panonood.